Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon pong araw nito, ginugunita po natin ang kapistahan po ni San Lorenzo Ruiz at ng iba pang mga kasama. Sila po ay mga martir. At upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po natin ang ating mga nagawang mga kasalanan at pagkukulang sa harap ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawari po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawa kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit din sila usigin at pahirapan, ay tinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at ng mga kasamahan ay mapasa amin nawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon ng pamamahala ni Haring Darius sa Persya, ng unang araw na ika-6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel, na gobernador ng Huda at anak ni Siltiel, at punong saserdoteng si Josue, na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon: ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda't maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y para nahuhulog sa bulsong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tutunan. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon ay purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari. Ikaw, Siyon, ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip. Sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitaang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayon, happy birthday. Sa may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. At happy pesta ho sa parokya ng San Lorenzo Ruiz. Diyan po sa Dagatan, Taysan, kay Father Julius, na akin din naman hong classmate. Ngayon nga ho ay kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, ang kauna-unahang Pilipino na naging santo. Sino ho ba siya? Pinanganak ho noong 17th century sa Manila. May isang asawa, 3 anak. Ang ama ay Chinese. At ang kanyang ina naman ay Pinay. Naakusahan ho siya na pumatay ng isa hong Espanyol. Kaya siya ho ay di naman ho nagtago kung hindi sumama sa ibang misyonero doon ho papunta sa Japan. Kaya nga itong si San Lorenzo Ruiz, pagdating ho doon at kasama ang 15 pa na mga misyonero, ay doon ho sa pinuntahan nila sa Japan, ay uso ho yung tinatawag na persecution sa mga Kristiyano. Kaya di sila
nasa pantalan pa lang, ay sila ho'y dinakip, kinulong, at pinahirapan. Lalo tigit ho itong San Lorenzo Ruiz, hanggang siya ho ay mamatay. Iba't iba hong pagpapahirap ang ginawa sa kanya para lamang i-recant yun hong kanyang pananampalataya. Pero ano ang sabi niya? Magkaroon man ako ng 1,000 buhay, ay iaalay ko pa rin ito sa Diyos. Yung iba, pag tinanong mo, pag ikaw ay binigyan pa ng isa pang buhay, ano ang gusto mo? Gusto kong maging beauty queen. Gusto kong maging sikat na. Siyempre, gusto ko naman na maiba ang buhay. Sana'y maganda-gandang aking buhay. Sana'y ako'y mayaman. Pero si San Lorenzo Ruiz, kahit 1,000 buhay, iaalay niya sa Diyos at handang mamatay. Ano magandang pagnilayan natin sa kanyang buhay? Una, salitang paninindigan. Nanindigan ho siya para kay Jesus. Nanindigan ho siya para sa Diyos. Biruin mo, bawiin mo lamang. At ikaw ay mabubuhay. Sabihin mo lamang, hindi ka na Kristiyano, hindi ka na Katoliko. Ikaw ay maliligtas. It's a matter of life and death. If you will recant your faith. Pero anong pinili niya? Handa na akong mamatay para kay Kristo. Sapagkat siya ay may paninindigan. Sa atin hong Filipino expression, ano sabi natin? Huwag ka nang magpakamartir. Lumaban ka. Mamaas-maas ka. Lumaban ka. Hindi na uso ngayon ng martir. San Lorenzo Ruiz, may paninindigan. Paninindigan hanggang kamatayan. Nung irap sa atin, dahil sa marami nang gumagawa, kahit mali, gagawin mo na rin. Kahit immoral, gagawin mo na rin sapagkat marami ang gumagawa. Kahit na magnakaw ng hindi iyo, dahil marami nang gumagawa, gagawin mo na rin. Nasaan ang inyong paninindigan? Nasaan ang ating paninindigan sa katotohanan? Nasaan ang ating paninindigan para sa Diyos? Tayo ho'y Katoliko. Baka kung kayo tanungin, tulad San Lorenzo Ruiz, sigurado, baka piliin natin nila ay iisa lamang naman ang sagot. Ay di babawiin ko na. Kaysa naman ako'y mamatay, yan. Nakokompormiso, yun yung ating paninindigan. Sapagkat tayo natatakot ho tayo mawala ng buhay. Hindi katulad ni San Lorenzo Ruiz, natakot siyang mawala ng buhay sa mundong ito, pero alam ho niyang may isang buhay na naghihintay sa kanya dahil sa kanyang paninindigan. Uso pa ba ho ang martir ngayon? Sana naman ho. Hindi na naman tayo dadanak ng dugo. Pero yung pagiging martir, yung may paninindigan ka sa pagkilala sa katotohanan, kahit ikaw ay bayaran, kahit ano pang i-offer sa iyo, ay hindi. Sabihin pa na nag-o-offer sa iyo, walang pakisama. Ikaw naman, sige, di sasama na. Hindi yung katulad ng iba sa atin, kung saan may makukuha, lipat. Pag wala nang makuha, punta na sa iba. Nasaan ang paninindigan ho diyan? At yung ikalawa ho, ay di yun hong ano ho yung ating damdamin kapag ho tayo humaharap sa sitwasyon
na hindi ho natin ginugusto. Ibig kong sabihin ay paano natin hinaharap ang buhay kung sakaling dumating ang unos, sapagkat si San Lorenzo Ruiz ay naging kalmado. Pero yun naman, pinahihirapan na. Mamamatay na't mamamatay at lahat. Kalmado pa rin. Walang narinig na sinisi ang Diyos. Wala tayong narinig na bakit ako pinabayaan ng Diyos. Wala tayong narinig na ay siya. Ay bibitaw na ako. Wala tayong narinig. Sapagkat siya'y naging kalmado sa buhay. Paano tayo humarap sa buhay na ganito? Ang iba nga lang, magkasakit lamang ng kaunti eh. Ang hinagpis, ang daing, nawalan lamang ng kaunti, ang daing baga sa buhay. Hindi lamang naging magandang takbo ng buhay, negosyo ng kaunti, ang daing kaagad. Paano tayo nagiging kalmado? Kapag dumadating ang uno sa ating buhay, sinisisi ba natin ang Diyos? Sinisisi ba natin ng iba? San Lorenzo Ruiz, hindi. Naging kalmado ang kanyang buhay. Yan ang dalawang aral na pwede ho nating makuha kay San Lorenzo Ruiz. Sana ho tayo may paninindigan hanggang kailan? Hanggang sa huli. Hanggang kamatayan. Kaya ang pag-aasawa ay paninindigan din. Hanggang kailan mo kayang panindigan ng iyong asawa? Siyempre, dapat hanggang kamatayan. Hanggang kailan mo kayang panindigan ng paglilingkod sa simbahan? Hanggat maaari, hanggang kamatayan din. Paano tayo humaharap sa hamon ng buhay? Pagiging kalmado. Sa ating ebanghelyo, narinig ho natin na itong si Haring Herodes ay nabagabag ng kanyang konsensya sapagkat siya ay dahilan ng pagkamatay ni Juan Bautista. Binagabag ng kanyang konsensya. Sino itong nababalitaan ko na parang mas higit pa kay Juan Bautista? Kala ko siya ay pinapatay na. Parang naririnig ako na ito ay higit pa kay Jesus. Kala ko pinatahimik ko na siya. Nagre-report sa kanya, kala nga si Elias. Kaya siya'y nabagabag din ng kanyang damdamin at gusto rin niya hong makita si Jesus. Konsensya. Tayo ho ba'y may konsensya pa? Ikaw ba'y nababagabag pa? Ikaw ba'y nakukonsensya pa? Sa panahong ito, parang ang konsensya ay hindi na nararanasan ng tao. Hindi niya pinagsisihan yung kanyang ginawa, yung kanyang pagkakamali. Hindi na siya nababagabag dahil siya ho'y walang konsensya. Sana ho'y tayo ganun din. Kaya nga ikaw ay nangungumpisalin, nakukonsensya ka. Kaya ikaw ay nahingi ng tawad, ikaw ay nakukonsensya. Hindi ka ba nakonsensya sa iyong mga ginawa? Hindi ka ba nakonsensya pag ikaw ay nagnanakaw? Na dapat ito naman ay sa tao? Hindi ka ba nakukonsensya sa iyong mga sinasabi? Hindi ka ba nakukonsensya na maraming nasasaktan sa ipinopost mo sa iyong Facebook? Hindi ka ba nakukonsensya? Pinabayaan mo ang iyong mga anak? Hindi ka ba nakukonsensya na ikaw ay unfaithful sa iyong asawa? Pag yung asawa mo naman nang gumawa naman sa ikaw ay galit na galit. Hindi ka ba nakukonsensya? Nang daming naghihirap. Ikaw naman ay pasarap ng pasarap lamang sa buhay. Hindi ka ba nakukonsensya na reklamo ka? Sa ganito lamang ang iyong pagkain, yung iba ay walang makain. Hindi ka ba nakukonsensya kung paano mo lustayin ang iyong pera? Hindi ka ba nakukonsensya? Sana katulad din naman tayo ni Haring Herodes. Bagamat siya ho, ang principal kung bakit namatay si Juan Bautista, ngayon na-realize niya
gusto na niyang makita si Jesus. Alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo. Sa pamamagitan ng kamatay at muling pagkabuhay, nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sama upang magwagi ang kabutihan. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga bansa naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit, pandigmaan at sa halip mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilupin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo na ang iyong kabutihan, ang patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin po kayo mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong pagdakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang nakayanan. Kami ay umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin. Na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na piging. Iniluluhog po namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinanaas na namin sa Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Lorenzo Ruiz at ang mga kasamahan ay parangalan. Sila ay kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa ibigay na lakas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Inoong Diyos, napupuno ng langit at lupa ng yaan mo. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kalab na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Ay tinalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo
sa katawan at tuwing ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Posposin mo kami sa iyong pag-ibig, ay San Francisco na aming Santo Papa at Gilbert na aming Arsobispo ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo po sila patulin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo't pagindapati kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, ina ng Diyos ni Poong San Jose, ang kalisnis ang esposo ng mahal na Berheng Maria. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Lorenzo Ruiz at ng lahat ng mga kasamahan at lahat ng mga banal, na namuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa gararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parang at papuri sa ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami ay adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mong aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po.
Minamahal ko mga kapatid, ito po ang kordero ng Diyos, ng Kristong muling nabuhay, nagaling sa makasalanan sa liputan. Mabalay po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluan ng haing nagbibigay buhay, habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya, bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapatin mo kami makarating sa kaluwalhatiang dilaan mo sa amin. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos po ng misa, susunod na po natin ang pagpuprosesyon.